Kaya medyo malalaki ng pinya ko kasi, ako, parang bastos. Malaki ang pinya ko. Bagong dating sa bahay, itry na natin ang Costco cake na to, yung Biscoff cream cake. This is $25. Yes, 25. Matagal ko na tong gustong tikman. So, this is it. Hinati ko na. Yun yung loob, oh. Tinetaste ko na nga kanina pa. Kumuha lang ako ng konti. Ito siya. Masarap siya pero hindi pwedeng marami kasi matamis. Pero pwede siyang panghanda. Yung half nito ay ibibigay ko sa sister-in-law ko kasi nga hindi ko naman to makakaya na kainin. At syempre hindi naman pwedeng abutin to ng siyam-siyam bago maubos. So yun. Lasang-lasa mo yung Biscoff. Tapos medyo moist yung loob niya ng parang nga siyang yung mga pinopoke na cake kasi nga yung loob niya is parang I think nilagyan to ng, I'm not sure ha, alam niyo na yon yung pag binabrush pa ng ng liquid yung pinaka cake itself bago ipatong yung another one. So parang ganun kasi medyo wet yung niya yung cake. Pero good naman siya. Okay, so magdidikpit na ako dahil bagong dating kami at masakit nga yung likod ko. May may rayuma, may arthritis. Uminom na ako ng gamot kasi hindi ako masyadong makalakad kanina. Okay, so mag-aayos lang ako dito. Hatiin na natin ang cake. Sakit talaga ng likod ko. Pero nakainom na po ako ng gamot. Hindi ko alam kung papasok to ng isahan. Mukhang pwede naman. So, paano kaya? Yan. Galing. Yung Biscoff, lasa din siyang Graham. Yung Biscoff crumbs. Yan. So, ito yung ibibigay sa sister-in-law ko. Bigay na natin tong Biscoff. Okay? Ako'y magpapahinga muna at masakit pa ang likod ko. Sabi nga ng isang vlogger, good morning, good morning, good morning. Alam nyo ba kung sino yun? Nanonood kasi ako minsan nun. Yung yung sagum? Ano nga ang pangalan nun? Ha? Katakutan? Katakutan? Tama ba? Yung may mga tilapia lagi. Yun. So, naririnig ko laging, good morning, good morning, good morning. Ayun, maaga ako gumising. 7:30 kasi meron akong ubong hika. Sa mga may asthma dyan, alam nila ang difference ng regular ubo at ubong hika, yung asthma cough. Medyo nag-okay naman ako, so inumpisahan ko na ng maaga yung hindi kami makakasimpa kasi si husband maubo. Ayun, so pero naglalabas siya at ako naman nagluluto, nagpe-prepare at pupunta kami sa sister-in-law ko mamaya kasi dadalhin ko nga yung may in-slice akong cake na binili kahapon, bibigyan sila at ito. Yan, nagbo-boil ako ng pasta kasi hininaan ko muna ng konti yung heat. Nakasanga natin konti. Nilagay ko na dito yung ayun. May salt lang ito. Hindi ko na nilalagyan ng oil.
Basta naman hinahalo nyo, hindi na siya magdidikit-dikit. So, ito ay gagawin kong, tingnan nyo pala yung pasta ko. Pahaba, parang buhok. Kasi kahapon nga, meron kaming roast chicken from Costco. Tapos sabi ko yung iba doon, ginawa kasi namin kagabi na wrap. Tapos ito ay gagawin kong macaroni salad para mag-share din ako dun sa sister-in-law ko. So let's start na my macaroni chicken salad. Medyo malakas kasi yung sa nagti-TV yung husband ko. So naglagay akong microphone. Hopefully this works. Ito yung ito na yung celery and the onion. Alam nyo, naglalagay muna ako sa isang bowl ng mayonnaise. At yung ibang, anong tawag dito, timpla. Why? Kasi para mas less yung yung pagkakamali or yung sa, anong tawag dito? Kasi para matikman ko na siya. Pasensya na kasi bagong gising ako. Medyo may ubo-ubo pa rin. Yung ubong hika nga uli. Ayan o. Tapos lagay na natin yung iba. Itong carrots. Itong carrots ko ay boiled. Diba? Pinakita ko sa inyo. Ito yung roast chicken. Pwede naman kayong mag-boil ng chicken breast. Pero ito na yung roast chicken na part ng leg and thigh kasi hindi namin masyadong gusto yon. So, dito na. Kung magbo-boil kayo ng chicken breast, lagyan nyo ng, kung meron kayong celery stalk, lagyan nyo salt and pepper. Okay? Oops. Okay lang na may konting syrup o yung liquid from the pineapple kasi maganda rin yon na sa flavor ng inyong salad. Kung wala na kayong yung syrup nito, pwede nyong ihalo sa pag nagbo-boil kayo ng chicken. Kaya lang kanina, nung may binoboil ako na chicken, yung kasama tong carrots, hindi ko malagay kasi kailangan ko ng anong tawag dito? Ibo-boil, gagamitin ko pa rin kasi yung sabaw na yun para mag-boil naman ng beef. So, wait, I'm gonna get, sandali lang po ha. Hindi ko alam kung abot dun yung microphone. Salita ako ng salita. Anyways, meron akong honey. Kung ang honey nyo ay tumitigas, ayun, kita pala yung aming alat dito. Pasensya na ha. Takpan natin. Kasi naglalaba nga si husband. Kapag ang honey parang namumuo-muo, yun ay hindi pure honey. At ito po ay namumuo-muo. Ito yung mga kinukuha lang sa mga, alam niyo na, pag yung sa mga restaurant, ito medyo matigas. Huwag natin isama yan. Kasi hindi ko dati pinapakulo. Nilalagay ko sa hot water bago ko gamitin. Okay. And then, pepper. Pwede nyo namang lagyan ng ng hindi honey, pwedeng sugar. So, meron ako ditong pickles. Pickle relish. Itong pickle relish naman, alam nyo ang gawin yon, kasi makikita nyo, parang wala akong exact recipe. Depende rin yan sa brand na ginagamit nyo. Okay? So, ito ay halos wala na. So, ilalagay ko na lahat. Mas marami nga palang onion, mas masarap. Pwedeng gumamit puro red onion kasi masarap yun eh. Di ba may parang kick ang red onion kasi yung mga white. For salad yon ha? For me.
Ang wala rito nga pala ay cheese. Kasi wala na pala akong cheese. Ang may cheese ako dito yung mga Velveeta. Ito ay mustard. Nakita ko rin to sa ref. Okay. Lagyan muna natin ng konti. Pwedeng yellow mustard Pakonti-konti lang. Sabihin nyo lang ito ay merong 2 cups of mayonnaise. So, depende. Halimbawa, yung iba, ang ginagamit namang mayonnaise, yung light mayonnaise. So, mas hindi creamy lasa nun. Kung pwede, huwag kayong gumamit nun, ha? I mean, for this, kasi, sarap. Ngayon, magkakatalo yan. Depende kung gaano karami ang macaroni nyo. Okay? Tingnan nyo. Maano nyo yun, oh. Mas madali siyang timplahan. Kasi nakahalo dito, may hahaluin nyo ang inyong, ang tawag dito? Hahaluin nyo ang macaroni, baka madurog na siya. Tapos, I suggest na ito kapag tinimplahan mo na, huwag agad kainin. Stay nyo muna dyan. Siguro mga minimum 30 minutes, 1 hour. Kaya nga, di ba yung iba ni fini-fridge pa to? Dali lang. Para lang mawala yung ibang hugasin, ay yung ibang kalat dyan. At bago makalimutan ng lahat, naku, na-atching ako sa pepper. Ilagay na ang chicken. Okay. So, let's mix. So, halimbawa, dry pa siya, dagdagan nyo na lang ng mayonnaise. Pero at least, yung ano niya, ang timpla niya ay andyan na. 'Di ba? Yung iba ayaw ng ng pineapple. Naku, pero masarap ang may pinya. Kaya medyo malalaki ng pinya ko kasi naku, parang bastos. Malaki ang pinya ko. Yan. Kasi si husband ayaw masyado ng pineapple. Ako lahat ang kakain nun. So, dagdagan natin ng pineapple, ng mayonnaise. Ito nga ang mayonnaise ko, alam ko ito yung mura eh. O great value lang to. Ito yung house brand ng Walmart. May kanya-kanya yan. May isang beses nga binili ko ay No Frills. House brand naman yun isang brand naman yun ng Superstore. Gumagulo pala yung ano ko. O kaya pag President Choice is also Superstore. Ayan. So, let this rest. Pero teka, titikman ko. Kaya ako nagmadali kasi yung sister-in-law ko ay dadating yata mamaya. I-pick upin na lang nila tong padala namin na cake. At itong salad. So, let's try. Pag tinry, lagyan lahat. Chicken. Very good. Very mo, I win. Sarap on the sweet side. So, I'll add more. This one. And again, if you want to add cheese, maglagay kayo kundi cube grated cheese. Meron akong cheese dyan, yung mahal.
Ayoko naman, sayang. Lagyan ko kaya ng konti. Ay, hindi, wag na. Palamang ko sa tinapay yun. O yan, so, this is ready. Chicken macaroni salad. Pinoy style. Because I want it a little bit sweet. Parang sweet and with the taste of the pineapple. Thank you for watching. Oh, diba? Ready na ang aking macaroni salad. Chicken macaroni salad.